Meron tayong more than 5,500 flood control projects since 2022. Totoo, wala tayong pag-usapan dyan. Meron tayong meron tayong higit 244.57 billion pesos ang inilaan natin para dito sa 2024 alone. Wala din tayong pagdedebatihan dyan. Kasi lahat yan, sa mata ng taong bayan, irrelevant yan. Kasi ang nakikita at nararanasan nila, yung lampas taong baha na umubos sa kanilang mga ari-arian at sumira sa kanilang mga tahanan. Ang tama, talagang tama naman sila dahil hindi natin pwedeng kontrahin yun. Yun talaga yung naramdaman at naranasan nila. Last Sunday po ay nag-conduct po tayo ng on-site at aerial inspection sa Caloocan, Malabon, Navotas, Bulacan at Pampanga. At kahapon lamang ay sa Rizal, and this is what we saw. Yan sa Rizal. Slide change. Okay. Ito. Ito po, sa likod ko. Ito ang Papaumbong, Bulacan. Ito Masantol, Pampanga. Last Sunday lang po to. Lubog pa rin. Kita ba natin yung mga flood waves yan? Joel, ito yung status pa rin ba ngayon ng mga kababayan natin dyan sa Masantol? Bagay, ano to, Pampanga? Ano? Yung sa Bulacan. Agonoy. Ito, ultimo cementerio, lubog, oh. Tama yung mga bahay, oh. What more yung nasa height pa ng bagyo. Ito, Macabebe, Pampanga. Eskwelahan po yun. Ayan, yung mga kababayan natin, nandiyan pa rin sila, underwater pa. Ayun. Yung bahay, lalim, no? Eto, Pampanga pa rin. Yung sa Bulacan, hindi mo nilagay? Hindi ko nakita eh. Anyway, sa Metro Manila, may ilang bahagi na lagpas tao ang naging baha. Umabot pa nga yung baha hanggang bubong ng bahay. Sa ilang parte naman ng Central Luzon, lubog pa din ang baha. Lubog pa rin sa baha ang mga bahay at hanap buhay. May mga lugar pa rin na baha, no? Baha hanggang sa ngayon. Sa Calabarzon, nag-trending din ang naging bilis ng pagtaas ng tubig kung saan hindi na nadadaanan ng mga kalsada. Like sa Cavite, dyan sa coastal areas namin, sa Noveleta, Rosario, Cavite City, grabe po ang inabot nila dyan sa baha. Kahit sa Rizal, ganun din. Pero, in fairness, may reports din na mabilis naman daw po humupa ang baha sa ilang lugar. Halos 400 mga kalsada at tulay ang apektado. 199 cities and municipalities ang inilagay sa ilalim ng state of calamity. Higit sa 1.2 million na pamilya o nasa higit 4.5 million na katao ang iniulat ng NDRRMC ang naapektuhan ng bagyo. It left in its onslaught 39 people dead. Umakyat na nga sa mahigit
1 bilyong piso ang naging damage sa agrikultura, liban sa siguradong wasak ang hanap buhay sa higit na 40,000 na magsasaka at mangingisda. Pati ang mga mamimili ay apektado sa tiyak na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, gulay at prutas. Sa infrastructure, tinatayang nasa mahigit 4.2 billion pesos ang pinsala. Nandyan ang mga tahanan, eskwelahan at ospital. Ngayon, ang sinasabi na nangyari itong pagbabaha dahil sa basura at baradong drainage, poor urban planning at climate change. I'm sorry pero hindi na po acceptable ang rasong ito dahil these are all addressable. Sabi ko nga, totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yung hindi na magbabaha. Yung hindi na babaha. Ano ba ang naging flood frequency equivalent ng rainfall nitong habagat na pinalala ng bagyong Karina? Ano ba ang rainfall capacity ng mga kanal natin? Did you look at flood return period with the necessary foresight, taking into consideration the past typhoons and climate change? Do you have studies on it? Nasaan na ang pinag-usapan nating drainage master plan na sumasakop sa buong bansa? Kapag may mga nakakasira sa mga infrastruktura natin na nagiging dahilan ng labis na perwisyo, napapanagot ba natin? Kagaya nung nangyari, nakita ko dito sa navigational floodgate, nung nag-inspect tayo dyan sa Nabotas, nasira yon dahil sa isang fishing vessel. Kaya tuloy nung dumating yung sama ng panahon, hindi na naka-function yung gate. Hanggang ngayon, baha pa din doon pagka nag-high tide. Ano ang naging action dito? Has someone been made accountable? Bakit inabutan pa ng Karina yung repair? Mamaya, ipaliwanag nyo po sa amin at grabe pong hirap ang dinadanas ng ating mga kababayan dyan sa Kamanaba. If I understand correctly, noong Ondoy, record amount ang bumuhos na ulan. Ang rain volume na bumagsak within 24 hours happens only once every 100 years. Ang bumuhos na ulan within 24 hours nitong Habagat at Karina ay mas malaki pa kesa sa Ondoy. Ang Ondoy was only 15 years ago. What I'm saying is, matapos tayong magulantang sa Ondoy, dapat na recalibrate na natin ang ating mga dam at drainage systems para kayanin yung ganong katinding pag-ulan. O hihintayin nyo pa yung 100 years ulit o maging every year na lang yung Malaundoy na bagyo na yan. Nakita ko ang mahalagang listahan, yung mga listahan nyo ng mga pumping stations na maraming hindi na gumagana. Bakit concentrated lang sa Metro Manila? Tapos yung mga lugar na sa kalagitnaan ng Metro Manila na talaga namang kailangan ng pumping stations, yung pa yung wala. Hindi na tayo lalayo. Noon pa man, alam ko ng pinakamababang lugar dyan na yung Araneta Avenue at Tatalon sa Quezon City. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin fully operational na pumping station dyan? Ang daming mga eskwelahan at hospital dyan na napaparalisa. Dahil kapag nag-overflow po ang San Juan River, tiyak
ay babahain na sila. At ako mismo ang magpapatunay na sa report nyo, sasabihin yung operational pero napakaraming non-operational dyan. Dito na lang sa Sunog-Apog pumping station sa Tondo. Ang tagal nang naitayo. Kahit kailan daw, hindi gumana. Sa pakisagot nyo yan mamaya, no? Dito sa Pasay, sinasabi nyo na ang tagal-tagal ng under rehabilitation ang pumping station. Taon-taon na lang may budget yan. Bakit nonsense pa rin yung urgency? Sinabi ko na sa inyo, sagutin ng totoo, wag na kayong magsinungaling. Ilan ba talaga dyan ang hawak ng DPWH at MMDA ang mga fully operational na pumping stations? Dahil kapag yan ay pinuntahan natin mamaya at makita natin iba yung sinasabi nyo, mag-anak ng teteng na yan, di ba? Sinasabi din ng may malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binarahan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Ngayon na meron ng mga reclamation na ongoing. Ano bang mitigation measures natin para wag silang mag-contribute ng pagbaha? What are their proponents doing? Hindi po tayo nagtuturuan dito. Tayo nahanap natin yung solusyon sa problema. Kailangan nyo sagutin yan mamaya. Diyan na rin po papasok ang National Land Use Plan. Talagang napapanahon na ata kasi yung mga sobrang delikadong lugar na hindi na dapat napapatayuan ng mga kabahayan. Baka yung hindi dapat tinatayuan ng bahay ay village na. Baka yung mga dating estero ay puro condominium na. Pero habang wala pa yan, anong basis natin sa mga permits? Baka may mga napapayagang structure sa paligid ng mga waterways. Dapat ang hearing na ito last Tuesday, pero lahat kayo hindi pwede dahil pinatawag kayo sa Malacanang to precisely talk about flooding. So maliban sa paniningil sa commitments ninyo, in the last hearing, mamaya we will ask you to share kung ano yung naging commitments ninyo sa ating mahal na Pangulo. Ano ba ang ipinangako nyo sa kanya? Ang dapat malaman ngayon, ano ba talaga ang solusyon sa pagbabaha? Nang masulit naman ang bilyong-bilyon natin ginagastos sa flood control. Ano ba ang kailangan? Kailangan ba natin ng underground water impoundment facilities? Sabihin na natin, yung sa BGC, meron nga sila, no? Bakit hindi kaya ng DPWH yan? Sa mga karatig bansa natin sa Asia, ang dami nilang inobasyon at makabagong paraan. If Kuala Lumpur has a smart tunnel na kinayang i-divert ang tubig baha palabas ng karagatan para iwasan ng kabahayan, bakit hindi natin yan subukan? Tapos, nagtuturuan pa ang mga involved, sabi DPWH, ibang ginagawa ng LGU at MMDA. Sabi naman ng LGU, nakukulangan sila sa DPWH. Sabi naman ng MMDA, maintenance lang ang sa kanila. Baka kontra-kontra pa yung mga proyekto. Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. I-discuss din ni Senator Amy mamaya. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya at ibigay na sa kanila ang responsibilidad at pondo na yan? Baka talagang kailangan na natin ng Department of Water Resources na mag-handle niyan at ilagay na sa kanila ang management control ng baha. Taunang lumulobo ang budget ng DPWH para sa baha.
nasa 42 billion pesos na lang noong 2015, pero lumobo ng halos 244.57 billion pesos noong 2024. It grew by over 200 billion pesos. And in less than 10 years, may 1 trilyong budget kayo para sa baha. In the words of our netizens, siyempre, hindi nyo maalis, magtatanong, sabi yan, anyari. Equally important, ang dami ng ginagawa ay ang kalidad ng gawa. Kung substandard, patse-patse at bungi-bungi ang trabaho, sarili nyo na lang ang niloloko nyo yan. Again, sabi ko nga, hindi dapat isangkalan ang justification na mas mabilis kayo humupa ang baha. Kaya naman masasabi natin epektibo ang mga programa. Masusukat ang kalidad ng mga daang-daang bilyong proyektong ito kung talagang hindi na tayo binabaha. Paulit-ulit na lang, hindi ba nung ating last hearing and even after that, ilang beses ko nang kayong pinagsabihan na bumili tayo ng backhoe at dredging equipment. Ilan ba dyan ang nabili nyo? At na-distribute nyo ba ito sa mga nangangailangan talaga? Meron ba kayong master list na mga bahain? Baka naman pare-parehas ng mga lugar na lang yan. Baka naman may mga hindi bahain pero may mga dredging equipment. Kaya nga, kailangan natin ng konkretong solusyon. We have to understand the geographical location of our country, as well as the areas where historically the waters flowed. And with the rapid urbanization and development, as experts have already pointed out, without a whole nation approach and a unified master plan all over the Philippines, we are bound for doom. Hanggang walang maayos na master plan sa buong Pilipinas na noong 1 taon ko pa sa inyo sinisingil, all our efforts will be wasted. Isang patunay dyan, yung kahit sa daming proyekto ay paulit-ulit pa rin niyang babahain. Kaya bago matapos ang hearing na ito, itong kailangan nating ma-establish. Una, malaman ang totoong dahilan ng mabilis na pagbaha at pagtaas ng tubig. Wala nang bulahan dito. Pangalawa, malaman kung anong totoong estado ng mga proyekto na ginagawa ng ating mga ahensya para tugunan ang mga ito. Hindi bloated, yung actual lang po. Pangatlo, sana makapag-formulate na at mailahad na dito kung ano ba talaga ang eksplanasyon para hindi na maulit. Dahil hindi na dapat talaga ito maulit. Sisiguraduhin nyo rin, yung napanindigan ninyo, mga sasabihin nyo sa araw na ito, dahil hindi sa amin pong mga senador, kung hindi sa sambayan ng Pilipino kayo mananagot. Kaya umpisa pa lang, I'm warning our resource speakers na wag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Hindi tayo nandito para magturuan. Hindi tayo nandito para magsisihan. Nandito tayo para solusyonan ang problema sa pagbabaha. Rektang sagot agad. Are there any members who wish to have an opening statement? Amy or Senator? Okay. Senator Amy. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating minamahal na Secretary Bonoan, ng ating minamahal na Secretary Tony, at yung iba pang mga opisyal na narito sa umagang to, mahal na Chairman. Ang akin po statement, subalit tanong na rin. The primordial question is really the DPWH has made reference to a flood control master plan for the 18 major river basins in the country.
Does this exist? Do we actually have a master plan? Yun po ang tinatanong ko mula pa nung nakaraang taon, and one of my resolutions filed exactly last year, August 1, 2023, is being taken up today, and that makes reference to Typhoon Egay and the 4 catastrophic typhoons that hit northern Luzon last year. Until today, we have no answer with regard to this master plan. As early as 2012, 351 billion long-term flood management plans were designed to solve the flooding problem in the NCR, and it was approved. Does this really exist in 2025? In the budget for 2025 here in proposed, there is once again 23 billion for feasibility studies. Ang ibig ba sabihin nito, walang master plan? Magtapat po tayo kasi ang pagkaalam ko, hindi naman kumpleto yung master plan na yan, tagpi-tagpi, at hindi lahat ng major waterways ay kasama dyan. Totoo ba ito? Pwede na magtanong? Or statement muna? Statement muna tayo. Opening statement. So yan ang Opening umpisan statement po muna. natin. Kasi ang problema po, I will give- wala, you will be the naglundagan first na one po to kami ano. ni Secretary eh. Kasi ganado na po kami malaman. At kung walang kumpletong master plan, kasi sisimulan pa lang yung feasibility studies, ang katutak ng feasibility study ang nakalaan diyan sa 2025 NEP. Abay, ano yung guidelines o parameters in approving flood control projects? Kasi, bakit, tulad nga ng sinabi ng chairman ko, yung ilan sa NCR, kumpleto, yung iba, sira, hindi nare-repair. Yung sa labas ng NCR, ni walang pumping station. Paano ba ito binibigay? Nagtataka kami sa bilyon-bilyon na linalagay ng ating Kongreso at Senado, hindi naman kami nagkulang sa paglalagay ng budget dyan. Ang tinatanong ko, saan napunta yung pera? Bakit ganyan ang sitwasyon natin hanggang ngayon? Yan po ang tatanungin ko, at nais kong malaman sa lalong madaling panahon na ipaliwanag natin sa ating taong bayan na hirap sa tuloy-tuloy at sunod-sunod ng pagbaha ng kanilang mga lugar. Maraming salamat. Okay, thank you for the statement. Mr. Chairman. Give way to the good lady Ladies first from lang eh. Makati, Senator from Makati, Senator Binay. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi na po bago sa ating bansa ang pagdaan ng mga bagyo at habagat. Ngunit hindi naman po nangangahulugan na tuwing may bagyo at malakas na ulan ay tatanggapin na lang natin na may baha. In 2010, the year after Ondoy, the DRRM law was set in place, and we opted to mainstream climate change adaptation and disaster risk management in the CLUP for LGUs to implement. But 15 years after Ondoy, parang ganun pa rin ang ating sitwasyon sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lalawigan. The Metro Manila Flood Management Project of the DPWH and the MMDA back in 2012 was initiated to address the recurring flooding issues in Metro Manila. The MMFM project was supposed to enhance flood management and resilience through a combination of infrastructure improvements, better management of solid waste that clogs waterways, and community-based initiatives. Yet a large part of the 13 million residents in Metro Manila remain to be vulnerable and living in high-risk flood zones. Kahit yung pinakamahinang bagyo o ulang dala ng habagat ay nauuwi pa rin sa pagbaha. Kaya ang tanong ng lahat, 15 years makalipas ang Ondoy, ano na ang nangyari sa dose-dosenang feasibility studies at flood management plans para sa Metro Manila na pinondohan ng ating pamahalaan at maging ng ibang bansa kasama na ang World Bank? Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR, LLDA at mga lokal na pamahalaan? It is painfully evident that these measures have failed to produce the necessary improvements to safeguard our communities.
And it is deeply concerning that despite the significant funds allocated to DPWH and MMDA, our flood management systems remain inadequate. Sadly, Project NOAA, after 5 years of providing critical lead time warning to agencies involved in disaster prevention and mitigation, was shut down in 2017. At sa halip na palakasin ito, kontento na tayong i-downgrade ang isang magandang proyekto at magkanya-kanya na lamang ang mga ahensya at LGU ng flood control programs. Narito po tayo ngayon para busisiin ang mga proyekto at mga programa at pag-aralan kung saan nagkulang ang mga polisiyang dapat magtitimon sa ating disaster risk reduction and management, climate change adaptation and mitigation, and education in emergencies programs. Ayaw na po nating maulit ang nangyari sa atin noong kasagsagan ng Bagyong Karina. At hindi rin po siguro tama na palagi na lang tayo nga asa sa resiliency ng ating mga kababayan pagdating sa sakuna. The Filipino people deserve better. Muli, magandang umaga po sa lahat, and I hope for a meaningful discussion with all of you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Binay. Senator Joel, opening statement. Thank you very much, Mr. Chairman, Chairperson of the Senate Committee on Public Works, Senator Bong Revilla, my esteemed colleagues, Senator Amy, Senator Nancy, our Majority Leader, Senator Tolentino, our Deputy Majority Leader, Senator JV, sa atin pong mga resource persons, hayaan yung i-acknowledge ko po yung tatlong secretary na nakikita ko, Secretary Bonoan, Secretary Loizaga, Secretary Borge, of course si Chairman Artes ng MMDA. Magandang umaga po sana sa atin lahat. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan. Natetempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo, at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kompleto at integrated sa isang master plan, kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-i-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And
the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho natin gusto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1,440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ho ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig Kitang-kita ho dito And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court Mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Dito po, buhangin po yung nakikita. So, paano magsuswimming sa buhangin? Kaya, nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, namatay dahil sa bagyo, pati na po yung libo-libong halaga ng ari-arian nila, milyon, bilyon na winasak ng rumaragasang tubig baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my full cooperation and support kung ano man ang ating
ano man ang kahihinatnan nitong hearing na ito, bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taon-taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman, and I expect a fruitful and meaningful discussion Yes, thank you. in this particular issues. Thank Thank you. you, Senator Joel. I share the same sentiments dahil naranasan din ako, nakalubog din yung paa ko sa Cavite. Naalala ko nung tatay ko noon, nakahiga siya sa kanyang parang hospital bed doon sa kwarto niya. Doon sa ground kasi, halos isang dangkal na lang, abot na yung kanyang kama, no? So yun yung mga ayaw nating mangyari na ulit. Imagine when was that? 5 years ago? 6 years ago? Pero ganun pa man, okay, Senator JV, Majority Floor Leader Senator Tolentino, you're now recognized for your opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mine is just a clarification. Marami nakikinig ngayon. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa hearing na yan. Magtuturuan lang, magsisisihan lang, mag-a-account lang kung saan nagastos yung pondo. So, but we'd like to thank, Mr. Chairman, with your indulgence, we'd like to thank the members of the cabinet present here. I would love to see the attendance likewise. He should have been invited. The DOTR secretary should have been here, and who else should have been here? The DSHUD secretary should have been here. Mr. Chairman, I concur with your proposal that we should push for the National Land Use Zoning Act. Kailangan po yun. Pakatapos po ng hearing na to, marami pong lalabas na sino ba dapat may hawak ng pumping station, sino ba yung nagpapatakbo, sino ba yung nagtayo, sino ba yung nag-ooperate. We will be tackling intrinsic management skills. But that's not the aim of this hearing. The aim of this hearing is to foster collaboration and proper coordination amongst various agencies. Mr. Chairman, pinalad po ako, Mr. Chairman. Alam ko na po yung mga lugar na yan. Pinag-uusapan namin ni Senator Ejercito, Balongbato in San Juan, Batis in San Juan, Progreso in San Juan, Barangay Rivera in San Juan, and all the 273 esteros of Metro Manila. Metro Manila, for instance, Estero de Uli-Uli, Estero de Pandacan, Estero de Maypaho. Nalublubang ko na po lahat yan, Mr. Chairman. But at the end of the day, this hearing should, and I'm trying to assuage the listeners here right now. This hearing should be able to produce vital legal changes that would ensure effective collaboration amongst various agencies. I'm looking at the following, Mr. Chairman, and for the record, inuunahan ko na po yung committee ninyo with your indulgence, mawalang galang na po. Dapat po tingnan natin ang Presidential Decree 1096. 1977 pa ho yung ating National Building Code, Mr. Chairman. Dapat tingnan din po natin, Mr. Chairman, ang yung Republic Act 7924. 1995 pa ho yun, Mr. Chairman. That's the charter creating the MMDA. Sino ba ang in charge sa flood control? Is it the DPWH? Is it the MMDA? Dapat matingnan din ho natin, ma-revisit natin yung recently enacted DSHUD Law, Republic Act 11201. Saan ba ho dapat yung urban planning? Is it the HLURB, or should it be given to MMDA in coordination with the various 17 LGUs of Metro Manila? Sila po yung nagtatayo ng kondominium na wala namang mga drainage. Dapat po siguro, Mr. Chairman, makita natin kung gaano ka-effective yung mga land use plans natin dito sa... I'm just referring to Metro Manila. Nabanggit ko na po yung National Land Use Plan. Mr. Chairman, ako po ay nangangamba. Ngayon po ay 2024. 2034, we will have an operational subway system. Kung dadalawin ulit tayo ni Karina sa 2034, at kung tatahak po yan sa
binabahang mga lugar. Tinitingnan ko kung saan dadaan yung subway natin na ilang palapag pailalim, 10 palapag mahigit pa, hindi kaya bumaha din yung subway. So we have to look forward, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ultimately, this hearing should produce a collective focus amongst agencies. Mamaya mag-aaway kayo eh. Kaya siguro pinagtapat na kayo dyan sa magkakaharap kayong ganyan. Hindi po ito boxing ng Paris Olympics. Ang kailangan po dito is collaboration. The Filipino people deserve nothing less. Ang kailangan po makita nila, paano po tutugunan yung mga darating pang mga bagyo. Hindi ko po pinagyayabang nung panahon namin ni Senator Ejercito, wala pong baha nun sa San Juan. Wala pong baha nun sa Marikina. Marikina, tayo po yung ruler na nasa Santo Niño River, malapit sa Provident Village, malapit sa Concepcion 1. Tayo po yung nagpalista-lista yon, nagpaguhit-guhit na ruler doon. But at the end of the day, the Filipinos who are listening right now are wanting, are craving for a solution. Hindi po yung away-away. I yield the floor, Mr. Chairman. Maraming salamat po. I yield the floor. Thank you. Okay, thank you, Senator Tolentino. Senator JB. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po muli. Nandito na naman po tayo. Hindi ako nagkakamali. Gaya naman nabanggit ng aking kaibigan at seatmate, Senator Villanueva, halos pareho din yung problema. Pareho din yung mga circumstances. Siguro kung meron mang talaga na apekto dahil sila po ay talagang lubog sa Bulacan. Mr. Chair, ang mahirap talaga po dito, yung ang gusto natin malaman ngayon, hindi tayo magsisisihan, pero kung ano, moving forward, ano ba talaga ang mga solusyon na dapat natin tignan. Dahil yung isang taon, pinag-usapan naman natin na ito sa committee ito, ngayon, andito na naman po tayo, talking about the same problems.